Yes, our topic today is love the Lord, love the Word, and why I love the Word of God. Diba? Yung love kay Lord po. So, doon po sa ating binasa sa Psalms 119:97 to 105, hindi ko na po uli babasahin, sabagkat mahaba po to. At nakita niyo po dito yung pagmamahal ng author ng Psalm, kung gaano niya mineditate ang Word of God. Sabi nga, I meditate on it day and night. Diba? Or all day long, ang sabi niya. So, can you raise your hands, those who love? Sa mga nagmamahal, raise your hands. Yung mataas. Bakit? Siyempre, pag nagmamahal, todo, di ba? Okay. Hindi yung unti-unti lang. So, people who love their spouses, people who love their parents, mga nagmamahal sa kanilang mga anak, to their children, and if you have grandchildren, mamahalin mo din po ito. Okay, mga nagmamahal, or those who love their brethren in the church, at those who love their neighbors. Diba? Kahit pasaway si neighbor, parang kagabi po, no, may nagbibideo, okay, malapit sa, kasi syempre malit lang naman yung front page ng house ko, so sakop niya yung kabila ng bahay ko, alam naman sa istana. So instead na ako, medyo naiinis na kasi, I want peace, nag-aaral ako ng Word of God, pero sabi nga nila, love their neighbor. Let's show goodness. Amen? And, ito ang the hardest thing to do ng Kristiyano man o hindi. Love your enemies. Okay, love their enemies. So, bago po tayo magpatuloy, may I ask everyone to bow our head once again to ask the blessing of the Holy Spirit. Hallelujah. Our gracious Father in heaven, in the name of our Lord Jesus Christ and our God Almighty, our Savior, our coming King, thank you for your word that is where we gain our wisdom and understanding about your commandments. We invite you, Holy Spirit, right now and open our heart, mind, and soul so that we can fully understand your word. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise God. So let me make a point on this, brothers and sisters. Love is the strongest force on earth. Tama? So the biggest problem of the world rather is not famine or poverty, war or conflicts. Ang pinakamalaking problema ng mundo ay ang tinatawag na separation from God. Separation from God. That is the biggest problem of people around the world is mapahiwalay ka, separation from God. Sapagkat ang result nito ay eternal damnation. Sumpa, eternal punishment without remedy. So, when God decided to solve this problem, what motivated Him? What do you think God, the word na ginamit, or what do you think the reason bakit na-motivate si Lord na isolve ang problem ng buong mundo? Ano sa tingin nyo? What motivated God to solve the problem of this world? Yes, love. Because of love. So sabihin mo nga sa iyong katabi, to your seat neighbor, love. Okay. Sapagkat sinabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ang pwersa, or what is the force that prompted God the Father to send His only begotten Son? Ito yung tinatawag na pag-ibig or love. Kung wala ang God, for God so loved the world, wala ding He gave His only Son. In the Bible, Old and New Testament, ano ang pinakamahalagang utos na itinuro sa ating ng Diyos? Sa mga leaders, ano ang pinakamahalagang mga utos na itinuro sa ating ng Diyos? So sabi po sa Deuteronomy 6, chapter 4 and 5, sabi dito, Hear, O Israel, the Lord our God is the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And Mark 12:30 to 31, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Verse 31, the second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. So, yung dalawa, the greatest commandment ng Panginoon is to love God with all your beings and to love your neighbor as you love yourself.
So, in fact, pag-ibig ang suma total or love is the summary of all commandments of God. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig because God is love. At isa sa pinakamalaking desisyon ng tao sa buhay niya ay ano kaya? What do you think is one of the biggest human decision na gagawin niya sa life niya? Ang hilig ko magtanong. What do you think? Ito po ay ang buhay pag-aasawa, marriage. Okay? Hindi po madali ang buhay pag-aasawa, ang pag-aasawa. Hindi ito madali sapagkat ang pag-aasawa, mga kabataan, ay pagpapasya na makakasama mo habang buhay ang isang tao na hindi mo pa lubos na kilala. Makikilala mo lang ito kapag kayo ay kasal na. Okay? You will only know that person's character when you are living under one roof. At wala itong atrasa ang pagkasal ka na. There's no turning back. Sabi nga, hindi ito isang kutsa, mainit ang kanin na isinubo at pag napasok ka, iluluwa mo. Hindi ko alam yung English. Kung anong uri ng tao ang mapapang-asawa mo, kailangan mo na siyang pagtiyagaan. Pagtiyagaan talaga. Sapagkat sinumpa ka, sumumpa kayo na pakikisamahan mo siya habang buhay. Tama? Hindi ka sinumpa. Pero kung hindi ka nag-isip at walang getting to know each other, walang courtship na naganap ng 2 years, may talaga ako, old school ako, talagang parang sinumpa ka. Pero sumumpa kayo, napapakisamahan nyo ang isa't isa habang buhay. Bakit? Ano po ba yung sinumpaan nyo nang kayo ay ikinakasal sa harap ng ministers at sa harapan ng Panginoon? Sabi, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, meron pa ba? Till death do us part. So, ngunit ang tanong, ano ang basehan mo sa pagpili na mapang-aasawa? The question is, what is your basis to choose that person to marry? Ano ang pinakamatibay na saligan ng iyong desisyon na papakasalan mo ang taong yan? What is the most solid premise of your decision to marry your wife or your husband? Ano? Pag-ibig. Yes. Kung hindi mo mahal ang taong iyan, hindi mo yan papakasalan. Tama? Kaya kailangan talaga ng pag-ibig. Sino ba dito ang in love? Sino gusto pang ma-in love? Okay. May mga bagay sa buhay na ayaw nating gawin. Tama po? May mga bagay na ayaw nating gawin. Ngunit bakit natin ito ginagawa? At in fact, hindi ka napipilitan. Gustong-gusto mong gawin dahil sa yes, because of love, because of pag-ibig. So, pasensya ng konyo ako. Konyo ko, kunyari. May mga magulang na tinitiis na mapalayo sa pamilya, nagtatrabaho abroad upang maghanap buhay para mabigyan lang ang pamilya ng magandang kinabukasan. Dahil sa pag-ibig. May mga trabahong boring or mahirap, nakakapagod, yun at yun na lang. Pero bakit patuloy mo pang ginagawa? Because you love what you do. At napakarami pang bagay na hindi ka napipilitan pero ginagawa mo dahil sa pag-ibig. Yung tulad ng isang ina na tulad ko, nung ikaw ay nag-asawa at nagkaanak ka, hindi mo naman talaga alam lahat ng mga pagsubok na dadanasin mo pag ikay nagka-baby. Yung dati kung matulog ka alas 12, gigising ka alas 12 ng tanghali o hapon na, ay hindi mo na magagawa pag may anak at baby. In fact, hindi ka na nga matutulog eh. Talagang titiisin mo, lalo na kung baby yan. Bakit ginagawa ng isang ina? Dahil sa pag-ibig. So ngayon, nais kong tanungin muli kayo, I want to ask you once again, sino sa inyo ang nagmamahal sa Diyos? Sino sa inyo ang nagmamahal sa Diyos? Amen, lahat kayo nagmamahal. So ang follow-up question, how do you prove it that you love God? How do you prove it? Di ba? May manifestation yan. May resulta dapat yan. May action word. Hindi lang sa labi. So, liban po sa lahat ng mga dahilan na maaari nating i-enumerate o isa-isahin, allow me to propose to you. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal sa Kanyang salita.
Again, ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal sa Kanyang salita. If you truly love God, genuinely, you will love His Word, the Bible, the Word of God. Amen. Kapag mahal natin ang Diyos, ang motivation natin sa lahat ng ating gagawin ay ang Kanyang salita. Magiging saligan natin ang Word of God, the Bible. At kapag ang Word of God ang saligan ng ating pamumuhay, if the Word of God is your foundation of your living, it is impossible that you never change. Imposibleng hindi ka magbago, kapatid. So, ako po kasi binago po ako ng Word of God. Kung titingnan ko po ang sarili ko, sabi ko, parang hindi ako karapat dapat iligtas ng Panginoon. Parang masusunog ako pag pumasok ako sa church. But hindi po iyon. Because of the Word of God, binasa ko at yung nagpipreach Word of God ang ginagamit, nabago po ako. Ang dami kong pagbabago. At ang makakapagsabi lang po yan, yung mga mahal ko po sa buhay, na kasama ko sa aking tahanan. Amen. Tuwing simula po ng taon, usong-uso ang tinatawag na New Year Resolution. Alam niyo po ba yung New Year Resolution? Alam niyo po ba? So may gumagawa pa po ba ng New Year Resolution sa atin? Parang wala na, no? Nung araw kasi, nung bata ako, gumagawa talaga ako niya, meron pa akong diary. Pero lahat po niyo, hindi ko nagagawa. Parang good for 1 week lang ang enthusiasm ko to do my New Year Resolution. Ngunit mapapansin ninyo, ang mga New Year resolution, kahit pa gumagamit pa po ito ng mga biblical verses, are just like promises which are made to be broken. So, hindi mo talaga matutupad. Why? Sapagkat ang motivation po natin ay marahil ang mga sumusunod. Tulad ng ano po, nasa borderline na ang level ng sugar ko, ano pa, mataas ang cholesterol level sa katawan mo, okay? Lagi mataas ang blood pressure, madali ka nang mapagod, nahihiya ka sa iyong superior, sa trabaho, lagi kang late, marami kang bayarin at utang, kaya magtitipid na ako at magsisipag. Ano pa, nagigilty ka dahil sa nakaraang taon, hindi mo naging priority si Lord. Iba ang priority mo. And et cetera. Napakarami. Kaya hindi mo nagawa ang New Year resolution because ang motivation mo ay sa mga ganong bagay. Tapos ipinagpe-prayer request pa natin na sana matupad ko ang mga ito. Diba? Promise mga kapatid. Andiyan pa ba kayo? Lahat ng iyan, hindi mo mapapangat tawanan, hindi mo magagawa. Why? Because mali or wrong ang motivation mo. Hanggang ang motivation mo ay demands, resolutions, guilt, willpower, and ambition, ang lahat ng sisimulaan mo, all that you have started ay nothing but a second-rate, trying hard, copycat. Hindi po pala. Ang lahat na simulan mo ay nothing but promises made to be broken. So, hindi mo matutupad yan. So, pakinggan po nating mabuti, listen carefully. Ang mas dapat po nating pagtuunan ng pansin sa taon 2025 is our relationship to God. How much do you love Him? How much do you love God? So, kailangan mong isettle ito today once and for all. If you need to repent, do it. Diba? Mag-repent ka. Go back to your first love. Who is your first love? No, naging Christian ka, ha? Baka hindi yun nung ano pa. No, naging Kristiyano ka, who is your first love? Si Jesus, si Lord. So, at once, masettle yan ngayong araw na ito, at pag nasettle mo na yan today, ready ka na for a right start ng inyong 2025. Amen? Palakpakan natin si Lord. Because your every move will be motivated by only one thing, love for God. Kapag love for God, magiging tama ang pag-uumpisa mo ng iyong taon. At ang natural na pagbabagong magaganap sa iyong buhay ay ang tinatawag na spiritual appetite. Sabihin nyo nga, spiritual appetite. Okay, you will begin to love the Word of God. Repeat after me with conviction. Ayan po, nasa ano ata sabi, ang tunay, laksan nyo po.
Ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal sa Kanyang salita. One more. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal sa Kanyang salita. He who truly loves God loves His Word. Amen. And in Psalm 119 ay isa sa napaka-espesyal na bahagi ng Biblia. Ang chapter na ito po ay binubuo specifically ng kahalagahan ng Word of God. And this is the longest chapter in the Bible, 176 verses and 150 chapters. So in this verse or chapter in 119 ay it brings out the beauty and how amazing the Word of God is. Sa unang verse na binasa natin ay mapapansin ninyo ang pahayag ng author. By the way, ang author ng Psalm ay unknown. Marami pong author ng Book of Psalms, kasama na si David yan. But itong specific 119 is unknown ang author. So sa unang verse na binasa natin, mapapansin ninyo ang pahayag ng author. Sabi niya, "Oh, how I love your law. I meditate on it all day long." Dahil mahal niya ang Diyos, minahal niya rin po ang Word of God o ang salita ng Diyos. So itinuring niya itong napaka-espesyal sa lahat. Kaya dapat lamang po na maging espesyal ang Word of God sa atin. Why? Ang Word of God is the only book where you can absolutely depend on in everything. And the Word of God is inerrant and infallible. Can you say inerrant? Okay. So, ang ibig sabihin nito, ang Word of God, totoo, tama, at wala ni katuting na kamalian. Let me try it in English. Katuting. Okay. Katiting, I'm sorry. Konyohan lang. Okay. So, totoo lang, at tama, totoo at tama po, at wala ni katiting na kamalian. You cannot find an iota of error in the Word of God. Kaya ito'y mapapanghawakan kailanman. That is why it is a reliable source, the Word of God. Kaya wag na tayong makipagtalo mga sasabing gawa lang ng tao ang Bible. Yes, gawa ng Bible, pero hindi nila alam kung sino ang nasa likod ng mga author ng Biblia. Amen. Ito ang Banal na Espiritu. So today, we will discuss 3 things, 3 reasons, and 3 benefits that we can get when we decided to love God and love the Word of God. Amen. Muli, palakpakan natin si Lord. Yung mahilig pumalakpak para sa salita ng Panginoon kapag nag-aani ka, nalulugod si Lord. Siyempre, hindi po ako yan, ang salita ng Panginoon. So, mula po sa mga verses na ito ng Psalms 119, we can learn. We can learn a lot and so much. And my prayer na sa araw na ito, magbabago ang ating perspective, pagtingin, at pagpapahalaga po sa salita ng Diyos. Okay po, the Word of God, pointer number 1 is the source of wisdom. So from Psalms 119:97 to 100, yan po, iikot ang ating pagkukunan po ng ating mga pointers. Kung ano ang palaging nasa ating puso, ito'y mahalaga sa atin. Tama? Okay, tama po ba? Okay. Kung ano ang palaging nasa ating puso, ito'y mahalaga sa atin. So nang na-in-love ka, kunyari lang, di ba? Pero totoo, di ba nang na-in-love ka, laging nasa laman ng puso mo at isipan mo yung gusto mo. 'Di ba? Hindi ka panaginip pa kasama. Sabi nga, ito ang laging bukang bibig. Ito ang laging nasa isip. Ito ang laging laman ng iyong panaginip at pangarap. Na ba, nagde-daydreaming ka pa diyan. So ganito po ipinapakita ng sumulat ng Psalm 119 na may isang bagay na nasa kanyang puso na hindi siya nahihiyang ipangalandakan o i-proclaim sa buong mundo na mahal niya ang salita ng Diyos. Ganon siya ka-in love, si Psalm 119, sa salita ng Panginoon. Ang pagmamahal niyang ito sa salita ng Diyos ay indirect expression ng pagmamahal niya sa Panginoon. Una sa lahat, love niya si Lord. At sa pagpapakita niya ng pagmamahal niya kay Lord, hindi lang sa labi,
mahal niya ang salita ng Diyos. At dahil mahal niya ang salita ng Diyos, what comes next? Araw-araw niya itong binabasa at minemeditate buong araw. Ganon ang totoong nagsasabing mahal niya ang Panginoon. Oh, how I love your law, I meditate on it all day long. And as a result, mabubuting bagay ang dinudulot nito kapag ginawa mong source of wisdom ang Biblia at ito'y lagi mong minumuni-muni, minemeditate. Sabi letter A, it makes us wiser than those who oppose you. Okay. In Psalm 119:98, sabi po, your commands are always with me and make me wiser than my enemies. So sa buhay na ito, mga kapatid, kailangan mong maging matalino ng higit sa iba. You need to be wiser than anybody. Hindi dahil ikay nakikipagkumpetensya, hindi dahil nagyayabang ka na matalino ka, kundi upang matiyak ka na tama ang direksyon na pupuntahan mo at tama ang iyong mga activities na gagawin. So tayo po ay napapaligiran ng napakaraming iba't ibang uri ng tao. At ang mga ito po ay mababasa po natin sa Psalm 119 on the mga naunang verses. Prior to sa 97, makikita po natin. Sabi dito, makikita mo ang mga taong mga hambog or arrogant. Ang layunin niya ay sirain o i-destroy ang life mo. Mapagmataas or proud, mga nagmamarunong. Mga masasama or evil doer, nilalabag nila ang utos ng Diyos. Sinungaling, liar, nagpaparatang ng mali, mapang-usig or persecutory, mahilig manuligsa. Ang mga ganitong tao, this kind of persons, ay hindi mo makukuha sa pa-emote-emote. Hindi mo sila matatalo sa pa-emote-emote. Talo ka pag puro emosyon ang ginamit, ang pinairal mo. Ano ang dapat nating gawin? Okay, to outsmart them, to overcome them, you need wisdom from the Bible, from God. Kung wise sila, dapat mas wise ka. At magiging wise ka lamang, mga kapatid, kapag tama ang source na pinagkukuhanan mo ng karunungan mo. Dapat ang pangunahing binabasa po ng mga Christian at minemeditate araw-araw ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Lahat po ba may Bible dito? Okay, totoo po ha? Okay, hindi naaalikabukan. Dapat po yan hinihimas-himas ha. Pagkahimas, bubuksan at babasahin. Baka nga hindi nga napupunasan. Okay, again, magagawa mo lang itong mag-meditate araw at gabi. To meditate on it day and night. Kung settled ka na sa iyong puso na love mo si Lord. Love mo ba si Lord? Okay, kung love mo si Lord, patutunayan mo sa pag-ibig mo sa kanyang mga salita. Because your love to the Lord and your love to His Word will give you victory over your enemies. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. And for our application po doon, sa journey po ng ating growth and maturity, paulit-ulit tayo makaka-encounter ng mga opposition. Hindi pala talaga exempted. Most talaga tayo mga Christian, makakaranas tayo niyan. And sabi po sa 2 Timothy 3:12, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Kapag sinisika pong tumakbo o lumakad sa kalooban ng Diyos, talagang andyan ang mga persecutor or mga manunuliksa sa iyo. Pero kapatid, huwag kang malungkot. Part yan ng Christian life. Pero meron po tayong pangontra dyan. May antidote tayo dyan. Ano po yun? Devotion. Sabi niyo nga, devotion. Oh, nagde-devotion. May Bible ka nga, di ka naman nagde-devotion. Dapat nagde-devotion din, kapatid. So, devotion to the one who loved you and gave His life for you. Sino ba ang nagbigay ng buhay niya para sa iyo at magkaroon ka ng kaligtasan? Si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, maging devoted ka sa Kanya. Hindi lang sasabihin ng labi mo, mahal ko si Kristo, pero wala kang pruweba. Hindi ka nagbabasa, hindi mo minamahal ang banal na salita. Devotion to and obedience to His Word. Binasa mo, susundin mo. Kaya nga pag nag-meditate ka, iba yung reading to meditate eh.
kasi nagbasa ka ng Bible, after that, umalis ka, wala na, nalimutan mo. But pag bineditate mo, talagang mumuni-muniin mo. Hihimay-himayin mo ang salita, ang pangungusap ng Panginoon, at isasabuhay mo to. Isasabuhay mo yan. So, kaya kapag devoted ka sa Word of God, you will apply it also to the persons who are loyal and who cares for you. So, marami nagsasabi, devoted siya kay Jesus. Devoted sila sa Word of God. Pero sa ibang tao, hindi sila loyal. Di ba ang devoted is pagiging loyal. Okay. Ipapakita din po natin, i-apply din natin po ito. And letter B, it gives you insight higher than worldly wisdom. Okay, in verse 99, sabi, I have more insight than all my teachers, for I meditate on your statutes. So the word teachers here in this verse may refer to people who do not base their teachings on God's teaching. Ibig sabihin, secular teacher po ito. So nakita naman natin yung ibang, yung teacher, di ba po? Okay, so matatalino sila, pero yung kanilang tinuturo ay hindi po nakabase sa banal na salita. Agree po ba kayo dyan? Okay, what they have are just mere knowledge, which does not necessarily translate into insight and wisdom. Okay, mamaya hihimayin natin. So, maaring, Sister Dali, marami ako nakikitang tao, they have PhD, masteral, ang gagaling ng mga taong ito. Ngunit ito'y tumutukoy lamang sa knowledge that they accumulated in schools and universities. Okay, diyan po na nakuha nila. Ngunit hindi po ito nangangahulugan. Baka ma-misquote nyo ako, no? Na hindi po ito nangangahulugan na hindi na natin kailangan ng wisdom na galing po sa universities and school. Kailangan po natin. So, example number 1. Ano ibig sabihin ko po niyan? May PhD, masters, di ba? Grabe, ang taas ng pinag-aralan, ang galing mag-English, lahat na, ang galing mag-explain. Pero sabi, knowledge lang ito yun, hindi ito insight from the Bible. Example, excerpts ito o hinango sa isang article sa marriagecounselingph.com. While it is not widely publicized which specific marriage counselors in the Philippines have experienced broken marriages themselves, it is important to understand that a counselor's personal relationship does not necessarily affect their professional competence. Many therapists may have gone through relationship challenges, but are still highly qualified to help others navigate their own marital issue. In other words, ang haba sa English, yung mga counselors, marriage counselors na failure ang marriage, pero qualified silang mag-counsel. So, ang tanong, the question is, kapag ikaw ay may marriage problem, magpapa-counsel ka ba sa marriage counselor na failure ang buhay pag-aasawa? Okay. So, example number 2, sa isang article sa medical-economics.com, may mga medical doctors na umamin na sila ay may mga bisyo ng paninigarilyo, smoking, okay, pag-inom ng alak, okay, at ang iba pa ay gumagamit pa ng pinagbabawal na gamot or prohibited drugs. So paano mo, how can you reconcile on that? Masasabi mo bang matalino ang tao na alam ang tama, ngunit iba naman ang ginagawa? Can you say that a person is wise who knows what is right but does something else? So some people appear to be wise by the world's standards, yung standard ng mundo. Sa tingin natin, ang talino, sabi nga, ang galing mag-English, impress na agad tayo, di ba po? Mahusay magpaliwanag, maraming alam. Ngunit kung kulang sila sa wisdom na galing sa turo ng Word of God, sa totoo lang kapatid, mas matalino ka pa sa kanila. Amen? Palakpakan natin si Lord. Mas matalino ka pa sa kanila. So, hindi ko ibig sabihin na hindi na natin kailangan ng knowledge from the school. Necessity po yan sa bawat individual.
no, na makapag-aral. So sabi nga ni late Ernie Baron, sino nakakilala pa kay Ernie Baron? Parang kokonti lang, no? Kokonti lang kayo. Joke lang. Hindi po. Siguro yung mga 90s, mga late 90s pinanganak, di nakilala. Si late Ernie Baron po ay sabi niya, knowledge is power. Power. Totoo po yan. But imagine kung may knowledge ka, imagine you have knowledge, and then may wisdom ka pa mula sa ating Panginoon. Grabe ka na, wow na wow ka na. Sabi mo, di wow. Grabe na tayo. May knowledge na tayo from the university and we have insight and wisdom from the Word of God. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Bakit po? Hindi para maging mayabang ang Kristiyano. Kasi po magiging beneficial ang mga kaalaman. Dahil magagamit mo ang kaalamang ito sa kapurihan ng Diyos. Grabe, no? Sa kapurihan ng Diyos. Because we can use it to glorify God. Hindi para maging mayabang ka. So, lagi nating iisipin ang wisdom na galing kay Lord ay may pagpapakumbaba, may humbleness, not proud. Amen? So, you must love the Word of God because the Word of God is your source of wisdom. Amen? And the Word of God is your source of direction. Number 2 na po yan. So, ilalayo ko nito sa masama. Kapag ang direction ng life mo, kinuha mo sa Bible o sa Word of God. So, wisdom is the right application of knowledge. Parang sabi ko kanina, magaling ka, dami mong alam, pero ang ginagawa mo iba, hindi mo ina-apply, sayang. So, the ability to see life from God's perspective and then to act accordingly. So, tama ang pagkilos mo dahil ayon sa Word of God. The display of a holiness, obedience, and full submission to the Lordship of Christ and the Word of God. So, ang wisdom, kahit ikaw pa mataas ang pinag-aralan mo, napakataas, hindi kayang abutin. Yung magsabi, di ba? Pero wala ka namang obedience and submission kay Lord. Di ba? Sayang. Kailangan po magpapasubmit tayo sa Lordship of Christ and the Word of God. So, in other words, wisdom is a life characterized by goodness and not evil. Again, wisdom is a life characterized by goodness and not evil. Ang karunungan po o karunungan nagmumula sa Panginoon or wisdom, ito ba'y makikitaan ng kabutihan. Sabi niyo nga, kabutihan. Okay, hindi paggawa ng masama. Amen. How does the Word of God provide direction? Letter A, it tells you which way to avoid. Sasabihin sa iyo ng Word of God, ano ang iiwasan mong daan. Yeah? Baka at the end, dead end. Baka at the end, dead end. Diba? Puro may end. Sabi po sa 1:101, I have kept my feet from every evil path so that I may obey your word. So sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos, kapatid, na de-discern mo ang mga landas o daan na dapat iwasan. Maging ang mga taong maaaring maka-impluwensya sa iyo na maakit ka paunti-unti na palayo sa Diyos, ma-discern mo yan. Yung mga activities na makakasira sa iyong relationship kay Lord. Kaya po pag naging Christian ka na, talaga pong iiwanan mo na ang old self mo. Kasi bakit po? Karamihan po ng old self natin makakasira sa katawan natin. Tama po ba? Lahat ng dati nating gawain makakasira sa buhay natin. Pero kung nagpa-direct ka kay Lord, nagpagay ka sa salita ng Panginoon, ilalagay ka sa tamang daan ng ating Panginoon. Ang tawag ng Bible dito sa mga unti-unti kang hahatakin papalayo ay mga evil path. Daan ng mga masasama. Ang pag-iwas sa landas na makamundo ay essential po sa Christian life upang maging mailagay natin o magsing-ayon po ang ating gawain sa salita ng Diyos. Sabi nga po, ang buhay, ang kalooban ng Diyos sa atin, ang salita ng Diyos po ay parang GPS. Alam niyo po ba yung GPS? Yung nasa mga car at saka sa cellphone. Sabi, ito ay parang Google Map and Waze. So, ipinapakita nito sa inyo ang tamang direction na dapat mong tahakin upang maiwasan ang mga
ang mga maling mga distraction at makarating ka sa expected destination. So yung mga nag-grab diyan, 'di ba? Yan, nakita ko si Brother Ewa, tsaka si Noriel. So gumagamit na ng navigation ng Waze, no, ng Google Map. So kapag hindi updated, mali. Okay. So kay Lord hindi kayo kailangan i-update. Laging tama si Lord. Laging tama ang direction ni Lord at dadalhin ka sa tamang destination. Amen. Marami kasing daan, mga kapatid. Subalit hindi lahat ay patungo po sa iyong pupuntahan. Yung iba kasi paikot-ikot pa, but that's not the right path for you. Sabi po sa Proverbs 14:12, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. So may mga daan talaga na akala mo sa umpisa, ang mundo kasi ganito yan eh. Dito ka na, masaya dito, no, mag-e-enjoy ka. So okay naman, no, parang walang problema. 'Di ba? May mga ganyan na ino-offer ng work, ino-offer ng minsan yung puso mo, no, yung may nagugustuhan ka, no, akala mo tama na siya, right man na, right woman, or right work na to sa iyo, no. Yung mga kaibigan mo, akala mo ito ba yung mga right friends mo? Kasi sa umpisa maganda eh, pero sa dulo nito destruction. Ang death dito, yung pagkahiwalay mo sa ating Panginoon. And through the Word of God, you will discern which way to avoid. In Psalms 1:1, sabi, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masamang nilang halimbawa. Hindi siya makikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. And letter B, it tells you the right thing to do. Yeah. Psalms 119:102, you are my teacher, so I will always do whatever you decide. So upang maparangalan natin ang Diyos sa ating buhay, may mga lugar na hindi na dapat nating pinupuntahan. May mga hindi na dapat tayong tinitingnan o basahin. May mga hindi na dapat tayong pinapakinggan. So wala na po sa atin ang pasikre-sikretong tumataya sa loto, nag-online bingo, online gambling. Diba? Hindi na po iyan ang gawain ng mga Kristiyano. Kung gusto mong yumaman, maging masipag ka at isama mo si Lord sa lahat ng mga plano mo. Amen? Yun po ang puntahan mo. So, umiiwas na tayo sa mga bastos na mga panoorin. Don't justify yourself kasi kasama to ng ganon-ganon. Pass forward mo na lang, kapatid. So, hindi mo na makikita yon. Amen? So, sa kabilang banda, may mga tamang bagay na dapat tayong gawin. Meaning, ang mga desisyon na dapat nating gawin ay dapat po sang-ayon sa desisyon ng salita ng Diyos. Always consult the Word of God, the Bible. Kaya lagi nating tanong sa tuwing tayo po ay magpapasya, may gagawin for our decision making, lagi natin tatanungin ng Panginoon, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos? So marami pong work na hindi po ayon sa kalooban ni Lord. Alam nyo na po yan, hindi ko na po iisa-isahin. So kung magbabase ka sa salita ng Panginoon, nag-consult ka sa Word of God. Sapagkat kapag saturated ng Scripture ang buhay mo, ang utak mo, ang puso mo, kapag ang Diyos ang teacher mo, hindi makaka-apekto sa iyo ang mga non-scriptural standards, gaya ng mga sumusunod. Alam mo yung standard ng world? Ano ang in o uso? Uso crop top. Okay lang crop top, basta midriff. Huwag yung crop top, bra na. Diba? Yun, Kristiyano, hindi na tayo ganon. Kabataan, ano ang sinasabi ng nakakarami? Ito kasi kalakaran. Pwede na yan. Diba? Masyado ka naman banal. Diba? So, hindi po natin dun ipapattern. Ano ang sinasabi ng ibang tao? Kapag masaya ka, supportahan kata. Tama ba? Kata. O kung sa kita ba? O hindi, sa Tagalog, sa Bisaya kasi naging commercial yun no? Oo. Kung saan ka masaya, supportahan kita. Yun na lang. So, hindi po totoo yun. Hindi na po yun ang motto natin. Hindi na po yun ang cliche ng mga Kristiyano. Kasi po, ginawa ko din yan dati. Ay, masaya ako dito. Mali pala. Diba? Kundi lagi mong titingnan, ano sinasabi ng Biblia. It's all about holiness.
It is righteousness and holiness unto God. That is our motto. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hindi na kung saan ka masaya, kundi holiness and righteousness unto God. So, at ano rin ang nararamdaman mo? Huwag na ang nararamdaman kasi ang puso ay dakilang mandaraya. Instead, you let the Word of God guide you wherever you go. Whatever your decision, let the Word of God guide you. You let the Word of God teach you how to think. You let the Word make you more like Jesus. More like Jesus. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, more like Jesus. Magbalikan kayo ng salita, hindi lang isa ang more like Jesus. Ikaw din nagsabi. Grabe po talaga. Kapag binasa mo sa Word of God, magiging katulad ka ni Kristo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Lahat tayo gusto natin maging kawangis ni Lord, but you need to love the Lord and to love the Word of God. And the Word of God is your source of protection. Number 3, ang larawan ng pagsunod sa Diyos ay hindi isang pagiging deboto sa relihiyon na may mga panata-panata pa. So the picture of obedience to God is hindi pagiging religious. Okay, hindi ito isang mabigat na pasanin o obligasyon ng marami mga kautusan at panuntunan na dapat mong sundin para maging katanggap-tanggap ka sa Diyos. Hindi ito mga bagay na dapat gawin upang abutin natin ang Diyos. Ito ay ang pag-abot ng Diyos sa atin. Mga kapatid, I want to clarify something. Hindi tayo ang umabot sa ating Panginoong Jesus, kundi siya ang umabot sa atin. That's why God the Father sent His only Son on earth. Bumaba siya dito para abutin ka, para makisama sa iyo ang ating Panginoon. Kaya come to think of it, paano mo di mamahalin ang Diyos at ang Kanyang salita kung siya ang unang umabot sa atin. That He gave His only Son at namatay sa cross. Hindi ito pagpapakabanal upang mahalin tayo ng Diyos, kundi ito ay mamahal tayo ng Diyos nang tayo'y makasalanan pa. Remember that. God loves you. And God died for you while we are as sinners. Makasalanan ka, namatay si Lord sa iyo. Remember that. How come you will never love God and love the Word of God for everything He has done to everyone? Ang ugnayang namamagitan sa atin bilang pananampalataya sa Diyos ay isang tinatawag na love relationship. Ito ay isang pleasurable love relationship. So si Lord ang nag-initiate nito ng love, ng relationship. At siya rin ang nag-aalaga sa atin. Ito'y ginawa niya sa kanyang salita. Inabot tayo ni Kristo at ang kanyang mga salita at pinakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Para itong vitamin at pagkain na kumpleto sa lahat ng pangangailangan ng ating katawan. It is more than a centrum with A to Z vitamins. Ang Word of God ay hindi pwedeng ihalin tulad dyan. At may dalawang bagay na idinudulot sa atin ang mga salita ng Panginoon. Sabi, it is pleasure. Letter A, pleasure. Sabi po dyan, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Nais kong ulitin mga kapatid, na ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay may natural na resulta sa pagmamahal at pananabik sa salita ng Diyos. Nananabik ka ba sa salita ng ating Panginoon? Kung nananabik ka, then start right now, this year, this month, to read the Bible, to meditate on it, kung hindi mo po ito na nagagawa. I-recall mo yung panahon na tinanggap mo si Lord, na nagkaroon ka ng kakaibang uhaw at desire na mapakinggan, basahin ang kanyang salita, at yung gusto-gusto mo lagi dumalaw sa mga gawain. You know po, dumating po ako sa time ng aking Christian life that I was so cold to God. Nanlamig ako sa Kanya. And even my prayer and even my Bible reading, nanlamig. Hindi ako naging exempted dyan. But in my prayer, I always pray to God, Lord, bring back the time when I met you. Bring back the time when I first feel your love. Lord, I miss you. Because I was beginning to miss the Word of God, but there's something holding me back not to do it. Kapatid, recall it. Kung kailan mo unang nakilala, tinanggap si Kristo, and yet right now, nalalamig ka. Recall it.
base po sa statement na ito sa verse 103, ang Word of God ay hindi dapat source ng antok. Baka minsan, nagbabasa ka ng Bible kasi hindi ako makatulog, buksan ko nga Bible. No, kapatid. Or kapag nagbabasa ka ng Bible, feeling mo, naboboard ka. Kasi hindi mo siya minemeditate eh. Binasa mo lang siya, hindi ka nag-meditate. Ang attitude na dapat mayroon ang bawat isa sa atin, ang bawat nagmamahal sa Diyos, ay ang matinding pananabik sa Kanyang salita. Ang pananaw dapat natin sa salita ng Diyos, to the Word of God, is something pleasurable, na kapag binasa mo ito, may ibsan ang sakit na nararamdaman mo. Kapag binasa mo ang Biblia, liligaya ka kung ikay nalulungkot at nalulumbay. Let me illustrate what pleasurable feeling means sa ating panahon. Sa mundong ito, ano ba ang tinatawag ng pleasurable? Yung feeling na nagpamasahe ka sa spa, nagpamassage ka after a long week of grabing daming trabaho. No? Yung feeling na natikman mo yung pinaka-paborito mong pagkain. Yung feeling, yung isang lalaki na sinagot ng kanyang manliligaw at nung nag-propose siya ng will you marry me, sumagot ng yes. Yung feeling na binayaran ka na isang tao na may utang sa'yo matagal na hindi mo na ina-expect nagbayad sa'yo, that is pleasurable feeling. Ngunit ang mga ganitong klase ng feelings, gaano mang kasarap, ay hindi kayang tumbasan ang pleasurable feeling na dulot po ng Word of God. Amen. No word can describe the blessing it brings or the pleasure it brings. Sapagkat ang pleasure na dulot nito ng salita ng Diyos ay hindi lamang dama ng ating tangible body, kundi ng even our soul. Sabi nga po ng Bible in Hebrews 4:12, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul, spirit, joints, and marrow. So ayon po kay Charles Spurgeon, the sweetness of all temporal falls short of the infinite deliciousness of the eternal word. So kahit gaano pa kasarap ang pagkain na tikman mo dito sa mundong ito, hindi niya kayang tumbasan ang kasarapang kagalakang ibibigay sa iyo ng salita ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kumbaga sa literal na pagkain, wala ka nang aalalahanin, walang bawal-bawal. Sapagkat ang dulot ito ay perfect pleasure sa iyo, no harm, but all the benefits your body, soul, and spirit needs. So the pleasurable, or the pleasure the Word of God brings to everyone, keep you from stress, from loneliness, from depression, feeling of helplessness and hopelessness, and etc. The pleasure the Word of God brings will heal you, will heal all your hurts kung nasaktan ka, will heal all your pains kung may sugat ka, so that you may overflow with joy. Praise God, palakpakan natin si Lord. At letter B, protection. Psalms 119, 104, 105, I gain understanding from your precepts, therefore I hate every wrong path. Your word is a lamp for my feet, a light on my path. God's word does not just give nourishment, it also protects our minds. Nagsisilbi itong spiritual antibodies laban sa lahat ng mga life-threatening germs, disease, and bacteria. So, paano ito ginagawa ng Diyos? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nagdudulot ito sa atin ng understanding. Sabi mga understanding. Pagkaunawa, talino, discernment to analyze, or ability to analyze, ability to think critically and creatively. Pagkaunawa, nagagabayan tayo ng mga biblical na tuntunin at katuruan in order to make us wise, to make wise judgment. Understanding that is focused on how things really are, what is really important, and what truly matters. Understanding which hates every false way, exposes evil, hates sin, and hates lies. Understanding which give way only to what is right, what is good, and what is just, and what is pleasing to the Lord. Amen. And the best way to protect our life from harm is to
gain understanding based on the truth of God's words. And for our conclusion, nais kong tanungin kayo muli as I close this message. Mahal mo ba si Lord? Do you love God? Amen? Can I hear amen? Pwede po ba laksan natin? Handa ka bang patunayan ito ngayong taon ng 2025? Kung mahal mo si Lord, patunayan mo ito, mahalin mo rin ang kanyang salita. Because the Word of God is the only source of wisdom, guide for your life's direction, source of real pleasure and direction. Bigyang buhay ang pagmamahal sa salita ng Diyos. Pag-ukulan mo ito ng importanteng panahon araw-araw, read it, meditate on it, apply it, and put your trust on it. Ito ang magsisilbing motivation sa lahat mong iisipin, sasabihin, paplanuhin, at gagawin. Kapag ang salita ng Diyos or the Word of God ang ginawa mong foundation, you make it as your foundation ng iyong pamumuhay, imposibleng hindi ka babaguhin ito. Alam ko marami sa atin gustong mabago. Lord, ayoko na lang gawain ito. At this moment, gagawin niya ni Lord as you really depend on the Word of God. Ang nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal sa salita ng Diyos. Ang lahat na nagmamahal sa salita ng Diyos, kailanman ay hindi pababayaan ng Diyos. He who loves God, loves the Word of God, and all who love the Word of God, God will never forsake or abandon. Let me add something. Ang totoong nagmamahal kay Kristo ay nagmamahal sa salita niya. Walang Kristiyano na hindi nagbabasa ng Bible. It is our basis as Christian. Do not justify yourself na malabo ang mata ko. Sumasakit ang ulo ko. Kung ikaw ay isang Kristiyano pero hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo talaga mahal ang Diyos. Mahal mo lang siya sa iyong mga labi. Sapagkat ang salita ng Diyos, na sa gitna man tayo ng kadiliman, kaguluhan ng ating buhay, siya ang magbibigay ng liwanag. Ang salita ng Diyos, siya rin ang kagalingan ng lahat ng ating mga may sakit. Pwede po ba tayo lahat ay tumayo at awitan natin si Lord? Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, angkin ang kagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Gawin mong personal na panalangin ang ating awitin. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay naranasan ko. Hallelujah. Pwede ba kapatid, habang ikaw ay as you close your eyes, sabihin mo sa iyong sarili, Lord, bring me back to the time na una kitang nakilala. Bring me back, Lord, sa time na kung saan I'm so much eager to read your word. Lord, yung bang nananapik ako lagi sa iyong presensya, sa iyong salita, na yung Bible ko ang aking pagkain sa umaga. Come on, mga kapatid, just recall or remember the time na kilala mo si Lord. Minsan nang lamig ka sa Kanya, minsan baliwala na ang Biblia sa iyong harapan, minsan palamuti na lang ito sa ating tahanan. You don't care about the Bible, the Word of God. You don't even flip it and read it. At mas busy ka sa maraming gawain sa bahay. Yes, nangyari ito sa lahat. But kapatid, nawa sa umagang ito, your prayer is to bring you back to the first time that you truly na-amaze ka, that you are truly amazed to the Word of God, na ang bawat salita, bawat letra doon ay iyong ninanamnam, iyong kinakabisado, minememorize at ina-apply mo sa iyong sarili.
Hallelujah. Sabi mo, Lord, I want to bring back to you. Gusto kong bumalik muli sa pagbabasa ng Biblia. Gusto kitang mag-glorify muli. Huwag kang mahiya. Sabihin mo kay Lord yan. Sapagkat ang nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal sa Kanyang mga salita. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natatakuan. Salita mo bang hahawakan ko? Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyong mga anak na narito, na sila po ay iyong tinuruan sa umagang ito. Ang aking dalangin ay patuloy mo silang katagpuin sa oras na ito, na ang bawat isa lalabas ng bahay-sambahang ito, dala ang kanilang pananabik na muli nilang bubuksan ang Biblia, dala ang kanilang pagkauhaw sa iyong mga salita, at susunod sila sa bawat mababasa nila dito. Sapagkat ang sabi po ng 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Nawa ang mga salitang ito ang inyong maging gabay sa pagbabasa ng Biblia. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Okay? Thank you. God bless you all.